What's up guys, it's me again, I'm Lucky Spark and I'm back again for another YouTube vlog. And for today's video guys ay ipapakita ko po yung mga bunga ng aking grapes dito po sa ating Risto Vineyard. And also ipapakita ko po kung gaano kadami yung bunga ng ating mulberry fruit na nasa harap ng bahay namin guys. At ipapakita ko yan, nandun siya sa gilid. Pasensya na po guys, medyo less lang po talaga yung pag-upload ko ng vlog ngayon kasi recently nag-reopen nga ako sa aking Risto Vineyard at marami po akong need na i-prepare. At yun na nga guys, medyo hindi ako nakapag-focus sa pagbablog. At ngayon guys, pipilitin ko po na may content ako. Kahit ano-ano na po yung i-content ko guys, hindi na po about sa grapes or sa mulberry, kundi sa ibang mga crops na din po. So, mag-venture po tayo ng mga iba't ibang pananim dito sa ating bakuran. And I hope nakasubaybay pa rin po kayo sa aking YouTube channel. And please, kung hindi pa kayo naka-follow sa aking account, please po i-click nyo po yung follow button po. So, para madagdagan po yung aking followers sa aking YouTube channel. Yun lamang po guys yung ating panimula. At makikita po ninyo dito, yan yung mga mulberry kong tanim. At yan. So, ginawa ko siyang parang sa daanan namin ng bahay. Ito sa hallway namin. So, tinanim ko yung mulberry. Kasi nga, parang shade na rin siya sa house namin. Dahil mabilis nang lumago yung mulberry natin. At sobrang dami ng bunga ng ating mulberry ngayon. At ipapakita ko po sa inyo guys. Yun. So ito po yung mga bunga natin ng mulberry guys. So ito po yung huling na pro natin. So hindi po talaga, hindi pa yan hinog. Kaya hilaw pa yan. Yan. Madaming bunga yan guys. Makikita nyo po madami siyang mga new shoots. Yan. At punta tayo sa kabila guys na naunang napuro natin. Ito pala yung dating, dito tayo nag-vlog dati. Yung nakikita nyo sa aking vlog. Ito yung pinakauna kong grapes. Yan. Buhay pa siya. Kaso hindi ko na siya naalagaan kasi nakafocus ako dito sa Risto Vineyard. At ito po yung mga mulberry natin na tanim. I hope hindi siya kakainin ng ibon. Madaming ibon sa bahay namin. At masarap yung mulberry kapag black na siya. Kaya for sure, inaabangan to ng mga ibon. So madami yung bunga guys. At malalaki pa yung iba. Yan. So, yan. Okay. Sa mga nagtatanong kung nagbibenta po ba tayo ng cuttings ng mulberry, meron po tayong binibenta online at follow nyo lang po yung Facebook page namin na Lucky Spark Vineyard at pwede po kayong mag-inquire doon sa aming page kung nais nyong bumili ng mulberry na pananim o cuttings. At sa mga nagtatanong naman kung ano yung pwedeng gawin sa bunga ng mulberry, pwede po itong gawing juice, jam, wine, ice cream, lahat po kasi masarap po yung bunga ng mulberry. Yan. Madami yan ngayon. Madaming bunga ngayon guys sa mulberry natin. Yan. Tapos yung dahon, ito yung dahon, yung mga ganito, ginagawa ko po yung tea. So antioxidant po yan yung tea ng mulberry. Okay. Kita nyo na guys. Yan. Doon po. Yan. Pero din kami yellow na rose. At yun lamang guys sa mulberry na part. At pupunta naman tayo sa ating Risto Vineyard. Titignan natin yung mga bunga ng ating grapes doon, which is naka-apply na po ako ng 3 beses ng GA3. Sa mga nagtatanong bakit hindi pa ako nakapag-vlog kung paano i-apply yung GA3, hindi ko siya ginawa kasi hindi ko pa siya masyadong na-perfect at dati wala kasi akong time. Ngayon ina-apply ko siya dito sa aking vineyard kasi may mga bunga po yung ating grapes ngayon. Kaya I hope tama yung formulation ko para maging seedless yung grapes.
So ito yung joy seedless natin. Inaplayan natin na ng J83. Yan. Lumaki po yung ano niya, yung bunch at humaba. Pero I'm not sure if magiging seedless siya kasi it takes time para mahinog po. At ito naman yung nut block natin. Yan. Kaso 2 beses ko lang yan napabunga at konti lang. Kaya plano ko i-graft ko siya sa ibang variety para magbunga siya ng madami. So ito yung mga, wait lang, ipakita ko sa inyo yung mga miracle grapes kasi hindi ko pa siya na-try na applyan ng GA3. At ngayon nagsubok ako guys, na-experiment ako na yung miracle grapes ay lalagyan ko ng GA3 at titignan natin guys yung result kung magiging seedless ba ito or ano yung magiging apekto nito sa shape, sa texture at sa haba ng bunch po ng ating mga miracle grapes dito sa ating Risto Vineyard. At ipapakita ko muna yung view. Open na pala yung ating Risto Vineyard guys dito sa Barangay Ngatungan, Silago, Southern Leyte po. Yan. So ito po yung ating Risto Vineyard. Though hindi pa siya napuno ng dahon sa ibabaw kasi nag-back pruning ako dati. At parang 5 months pa lang ito. Hindi. Parang mga 1 month pa lang ito from nag-back pruning ako. So yan. So nagbubukas ito 5 PM hanggang 11 PM po. Panggabi kasi sa araw hindi talaga masyadong nasisilungan ito kasi ngayon sobrang init pa yung panahon. Yan. So ito po yung Risto Vineyard ko guys at for franchise din po ito. Meron tayong ongoing na project second branch doon sa Barangay Mercedes which is nandun na po yung mulberry which is intended yun for picking. At ngayon guys ipapakita na po natin yung mga miracle grapes na in-applyan natin ng GA3. At sa ilang weeks ay papakita natin yung result kung magiging maganda ba yung quality ng ating mga miracle grapes dito sa ating vineyard. Yan. So bakal na po yung ating trellis. Ayan guys, parang against the light siya guys, no? Ito po yung mga bunga ng ating miracle grapes na na-applyan ng GA3. So hindi na po siya dikit-dikit and I hope na mag-i-effect talaga yung GA3. Yan. Marami yung bunga. Yan o. So hindi pa siya masyado kita kasi maliliit, parang munggos pa lang. Mga munggo. Yan. Yan. Pero madami yan bunga guys. At ito naman yung miracle natin. Yan. Kita. So na-applyan ko yan ng GA3 kaya hindi siya masyadong siksik guys. Pero ititining ko pa yan guys. At humaba na nga yung bunch niya sa ganito pang stage. Yan. Meron din dito yung na-applyan natin ng GA3. At kasama dyan yan, mga grapes po natin yan. Sobrang init. Kaya binibilisan ko yung pag-video. Yan. Okay. So kita nyo po yung mga grapes natin. Mag-grafting pa sana ako ng mga Baikonur dito kasi yung nag-iisa kong Baikonur, namatay siya kasi nga nasubraan siya ng tubig kasi nung tag-ulan nagbara yung tubig at hindi ko siya naalagaan kasi nga nasa Maynila ako or nasa project ako noon eh. Yan. Kaya unti-unti parang binabalik ko yung yung plan ng aking vineyard. Yan. Madami siyang bunga. Yan. At yun lamang po guys sa video na ito. At sa mga susunod na video ay
gagawa na po tayo ng mga content tungkol sa pag-uubas, sa pag-mulberry, at sa mga ibang crops na gagawin natin dito sa ating mini vineyard. And I hope nakasubaybay po kayo sa aking vlog, at please paki-like po sa video na ito, at kung hindi pa kayo nakapag-follow sa aking YouTube channel, ay please click the follow button po. And also yung aking Facebook page na Lucky Spark Vineyard, paki-like na rin po ng page na yon, kasi doon po ako nagbibenta ng mga planting materials sa grapes, sa mulberry, at sa mga ibang crops natin. Yun lamang guys, at maraming salamat sa panonood.